ako si Miko, tubong probinsya. Noong college ako, lumipat ako sa isang dormitoryo sa lungsod. May mga bagay na nangyari sa dorm na yon na hindi ko makakalimutan. Sa unang gabi ko roon, nanaginip ako na gumagamit daw ng droga ang papa ko. Hindi naman ako naniniwala sa mga panaginip, pero parang may ibig sabihin yung panaginip na yon. Parang may kurot sa puso ko kasi kahit papaano alam kong may katotohanan sa pinapakita nito. Hindi ko na lang yung pinansin. Sa amin, sa probinsya, ay may maliit na tindahan ang pamilya namin. Kaso, hindi na alagaan ni Papa yung tindahan dahil sa sugal. Parang adik si Papa sa sugal, kaya nga siguro ganoon yung panaginip ko. Nung mag-college ako, ay nag-decide na sa mama na sa Maynila na lang ako mag-aral para makaiwas sa problema sa bahay. Si Ate May ang kasama ko sa dorm. Siya yung nagluluto ng pagkain namin at siya rin yung tumutulong sa akin na makilala yung mga tao sa dorm at sa paligid. Nung birthday ko ay nagluto si Ate May ng spaghetti. Naalala ko na nag-brownout pa noon. Nagsalusalo kami sa dilim habang yung mga anino namin ay sumasayaw sa pader dahil sa liwanag ng kandila. Para bang may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim. Nakakatawa pero sa totoo lang ay malungkot yung birthday na yon para sa akin. Kasi naalala ko si Papa, kahit na adik yun sa sugal ay mahal na mahal niya ako. Tuwing birthday ko ay lagi siyang may regalo sa akin. Nung gabing yon ay may napansin akong kakaiba. May nakita akong kaha ng sigarilyo sa bag ni Ate May. Hindi ko na pinansin yon pero nagtataka ako kasi hindi naman nagyoyosi si ate. Parang may bumubulong sa akin na baka may problema siyang hindi sinasabi. Alam kong hindi rin yon para sa boyfriend niya kasi hindi naman sa Maynila nakatira yung boyfriend niya. Isang gabi na malakas ang ulan ay nagising ako sa tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto namin. Parang may naglalakad sa pasilyo. Mga bandang 2:00 yun ng madaling araw. Naalala ko na natakot ako kasi sabi ni Ate May ay may mga magnanakaw daw na naglilipa na sa lugar namin. Kinabukasan ay sinabi ko kay Ate May yung narinig ko. Sabi niya ay baka raw yung caretaker lang ng building. Hindi ko na lang pinansin. Ilang linggo ang lumipas ay nagising ulit ako sa tunog ng mga yabag sa labas. Pero ngayon ay may naririnig akong umiiyak. Sinilip ko yung bintana at nakita ko yung lalaki na nakatalikod. Nakahubad siya at nakaupo sa sahig. Yung balat niya parang maputlang maputla at yung hangin biglang lumamig na para bang may bumalot na takot sa buong paligid. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya, pero parang paulit-ulit lang. Nagtago ako sa kumot at nagdasal na sana ay umalis na yung lalaki. Maya-maya ay nawala na yung iyak niya. Kinabukasan ay sinabi ko kay Ate May yung nakita ko. Sabi niya ay multo raw yon, isang estudyante na nagdodorm din doon. Nahuli raw ng mga magulang niya na gumagamit ng droga. Nakahubad daw sa kwarto yung estudyante at nagwawala. Dinala raw sa rehab yung estudyante pero nakatakas at bumalik sa dorm. Doon siya natagpuan na OD na at wala ng buhay. Simula noon ay nagpapakita na yung multo niya sa dorm. Nung marinig ko yung kwento, ay naawa ako doon sa estudyante. Naalala ko si Papa. Isang gabi ay nagising ako sa sigaw ni Ate May na naginip daw siya na gumagamit ng droga si Papa. Kinabukasan ay malungkot si Ate May. Sabi ko ay wag na niyang isipin yung panaginip niya. Sabi ko ay nanaginip din ako ng ganoon noong unang gabi ko sa dorm. Nagulat ako kasi sabi ni ate ay ganoon na ganoon din daw yung panaginip niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mensahe na gustong iparating sa amin. Yung takot ko mas lalo pang lumalim. Si Papa raw ay nakahubad at nagwawala habang gumagamit ng droga. Kinilabutan ako kasi ganun din yung panaginip ko. Nung gabing yun, ay nagising ulit ako sa tunog ng mga yabag sa labas ng kwarto. Nakita ko ulit yung lalaki na nakahubad. Nakaupo siya sa sahig at umiiyak. Nung pagkakataong yun,
ay nilakasan ko yung loob ko at lumabas ako ng kwarto. Hinarap ko yung lalaki at sinabi ko na magdasal siya at humingi ng tawad sa Diyos. Nagulat ako kasi humarap sa akin yung lalaki at si Papa ang nakita ko. Napasigaw ako at nawalan ng malay. Pagkagising ko ay nasa hospital na ako. Si Ate May ay nagsabi na naglalakad daw ako sa pasilyo at umiiyak. Hindi ko na sinabi sa kanya na nakita ko si Papa. Nagdasal ako at nag-alay ng kandila para sa kaluluwa ni Papa. Ilang linggo pa ang lumipas ay nakuha ko rin yung balita na kinakatakutan ko. Patay na si Papa. Natagpuan siya ni Mama sa kwarto ko na nakahubad at may mga foil ng shabu sa sahig. Nag-overdose si Papa. Nung mga panahon na yon ay naisip ko na baka nagpapakita sa akin si Papa para magpaalam o baka para magbigay ng babala. Nagdesisyon ako na hindi ako magpapadala sa mga bisyo. Sabi ko sa sarili ko, eto na yung pagkakataon ko para baguhin ang takbo ng buhay namin. Kailangan kong maging matatag para sa pamilya ko. Alam kong hindi naman ako gumagamit ng droga, pero mahilig akong uminom at magyosi noon. Sabi ko sa sarili ko, ay titigilan ko na ang lahat ng bisyo at mag-aaral ng mabuti. Ako na ang bahala sa pamilya namin. Ako na ang mag-aalaga kay Mama at kay Ate May. Ako na ang tatay sa pamilya namin. Ayokong maranasan ng magiging anak ko ang naranasan ko sa tatay ko. Ayokong maging adik sa kahit anong bisyo. Ayokong maging katulad ni Papa. Kailangan kong putulin ang sumpa na yon sa pamilya namin. Sa tulong ng Diyos ay naging mas malakas ako. Nagtapos ako ng pag-aaral. Ngayon ay ako na ang tumatayong tatay ni Ate May. Ako na ang nag-aalaga sa kanya. Yung dormitoryo na tinuluyan ko noon ay naging saksi sa pagbabago ko. Sa pagkawala ni Papa, ay natutunan ko na maging mas responsable at mas mabuting tao. Hello po, ako po si Dindo. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong kakaibang karanasan ko noong nag-i-intern pa ako sa munisipyo namin. Ang trabaho ko noon ay mag-digitize ng mga lumang dokumento ng bayan namin. May mga lumang interview tapes akong nakita noon na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Grabe, nung nakita ko yon, para akong nakakita ng kayamanan. Hindi ko mapigilan ang sarili kong panoorin agad. Ang pagkakaalala ko ay 2014 nang makita ko yung mga tape na yon. Mga interview yon ng isang matandang babae na nagngangalang Aling Luring. Ang topic ng interview ay tungkol sa isang halimaw na tinatawag niyang aswang. Sa pagkakaalala ko ay 6 na tape yon na may tigi 1 oras ang haba. Halos buong araw kong pinanood yung mga tape na yon. Sa unang tape ay kinuwento ni Aling Luring na noong bata pa siya ay may aswang na nagpaparamdam sa bayan namin. Kapag kabilugan ng buwan ay may nawawalang tao o hayop sa bayan namin. Para bang lahat ng tao sa bayan, kahit hindi nila sinasabi, ramdam mo yung takot nila. Yung tipong hindi ka makatulog sa gabi kasi baka ikaw na yung susunod. Minsan daw ay mga alagang manok o baboy. Pero madalas ay mga bata o kaya ay mga dalaga. Natatakot daw ang mga tao sa bayan namin kapag kabilugan ng buwan dahil pakiramdam nila ay may nagmamasid sa kanila. Natatandaan daw ni Aling Luring na minsang umatake yung aswang sa bahay ng kapitbahay nila. Nagulat na lang daw sila dahil nagtititili yung kapitbahay nila. Pagdating nila sa bahay ng mga ito ay nakita nila na wala na yung bunso ng mga kapitbahay nila. Sabi daw ng nanay, natutulog sila noon at katabi niya yung anak niya. Nagising na lang daw siya na wala na yung anak niya. Nakabukas yung bintana at may mga bakas ng paa na papunta sa kakahuyan. Hinabol daw ng tatay yung aswang, pero hindi na niya ito naabutan. Nung sumunod na araw ay natagpuan ng mga tao sa bayan namin yung bangkay ng bata. Nakalawit siya sa puno at wala nang laman yung katawan niya. Halos maiyak ako habang pinapanood yung tape na yon.
Hindi ko akalain na may ganoong karahasan na nangyari sa bayan namin. Sa sumunod na tape ay kinuwento ni Aling Luring na hindi lang tao ang inaatake ng aswang. Minsan daw ay may nawawalang kalabaw sa bayan namin. Sabi nung may-ari ng kalabaw ay nakatali sa likod bahay nila yung alaga nila. Nagising na lang daw sila kinabukasan na wala na yung kalabaw. Hinanap nila yung kalabaw at nakita nila na may mga bakas ng paa na papunta sa kakahuyan. Sinundan nila yung mga bakas ng paa at nakita nila yung kalabaw na nakalawit sa puno. Wala na rin itong laman at halos buto at balat na lang ang natira. Sa sumunod na tape ay kinuwento ni Aling Luring na may mga tao na nagtatangkang hulihin yung aswang. Pero hindi nila ito nagagawa dahil natatakot sila na baka sila naman ang kainin ng aswang. Hanggang sa isang araw ay naglakas loob yung mga tao sa bayan namin na hulihin yung aswang. Nagtulong-tulong daw yung mga kalalakihan sa bayan namin at nagbantay sila sa gabi. Nagdala sila ng mga itak at mga panaha na may lason. Naghiwa-hiwalay daw yung mga kalalakihan at nag-abang sa mga bahay na may mga bata o dalaga. Sa sumunod na tape ay kinuwento ni Aling Luring na nagtagumpay yung mga kalalakihan na mahuli yung aswang. Nung gabing yon ay may narinig daw silang hiyawan sa isang bahay. Agad na tumakbo papunta doon yung mga kalalakihan at nakita nila yung aswang na may dalang bata. Pinagtutulungan daw nilang sugurin yung aswang at pinagtataga nila ito hanggang sa mamatay. Nung patay na yung aswang, dun lang nila nalaman na isa sa mga kapitbahay nila ang aswang. Para bang hindi sila makapaniwala, yung taong kilala nila, yun pala yung halimaw. Sobrang laking ginhawa pero may halong takot pa rin. Sa huling tape ay sinabi ni Aling Luring na natapos na rin ang kalbaryo ng bayan namin dahil sa pagkamatay ng aswang. Pero sabi niya ay hindi dapat maging kampante ang mga tao dahil baka bumalik ang aswang. Naging interesado ako sa kwento ni Aling Luring kaya tinanong ko yung mga katrabaho ko kung buhay pa ba siya at kung pwede ko ba siyang makilala. Sabi nung isang katrabaho ko ay buhay pa si Aling Luring. Nasa 90s na raw yung edad niya at medyo ulyanin na. Pero kung gusto ko raw ay pwede niya akong dalhin sa bahay ni Aling Luring. Hindi na ako nagdalawang isip pa at sinamahan ako nung katrabaho ko sa bahay ni Aling Luring. Nung araw na yon ay nakilala ko si Aling Luring. Sabi niya ay tawagin ko na lang daw siyang Lola Luring. Nagtaka ako dahil parang ang linaw pa ng isip ni Lola Luring, hindi naman siya ulyanin. Tinanong ko siya tungkol sa aswang at nagulat ako dahil naaalala pa niya yung mga detalye. Sabi ni Lola Luring ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Naalala pa niya yung pangalan ng mga taong inatake ng aswang. Naging malapit kami ni Lola Luring. Madalas ko siyang dalawin sa bahay niya at kinakamusta ko siya. Parang naging lola ko na rin siya, yung tipong kahit hindi kami magkadugo, parang pamilya na rin ang turingan. Kapag nagkakausap kami, ay lagi niyang sinasabi na malapit nang bumalik ang aswang. Hindi ko lang siya pinapansin kasi akala ko ay nagbibiro lang siya. Isang araw ay nagkasakit si Lola Luring. Hindi na siya nakatayo sa kama niya at hindi na rin siya makapagsalita ng maayos. Nung dalawin ko siya ay sinabihan niya ako na bantayan ko raw ang mga anak ko dahil malapit nang bumalik ang aswang. Nag-alala ako para kay Lola Luring pero nag-alala rin ako para sa mga anak ko dahil baka nga bumalik ang aswang. Nung sumunod na linggo ay nagulat ako dahil sabi ng mga katrabaho ko ay namatay na raw si Lola Luring. Nalungkot ako at naisip ko na hindi ko na malalaman ang buong kwento ni Lola Luring. Pero tinanggap ko na lang din dahil wala naman ako magagawa. Nagpatuloy ako sa trabaho ko at natagpuan ko yung diary ng dating mayor sa bayan namin. Sa diary na yon ay napag-alaman ko na hindi lang pala si Lola Luring ang nakaranas ng pananalasa ng aswang. Halos lahat pala ng tao sa bayan namin ay natatakot sa aswang na yon.
Kaya pala sa tuwing kabilugan ng buwan ay may mga nakasabit na bawang sa mga bahay sa bayan namin. Akala ko noon ay isang tradisyon lang yun. Pero may dahilan pala kung bakit ginagawa yun ng mga tao sa amin. Nalaman ko rin sa diary ng mayor na yun na may mga ritual pala yung mga tao sa bayan namin para protektahan ang mga pamilya nila sa aswang. Naging interesado ako sa mga ritual na yon, kaya hinanap ko pa yung mga kasunod na diary ng mayor na yon. Nagtagumpay naman ako at nalaman ko na ang isa sa mga ritual ng mga tao sa bayan namin ay ang pagdarasal ng orasyon na nagbibigay proteksyon sa buong pamilya. Nung malaman ko yon ay agad kong tinanong yung mga kamag-anak ko kung alam ba nila yung orasyon na yon. Pero wala sa kanila ang nakakaalam. Hanggang sa makahanap ako ng isang lumang film reel na may nakasulat na mga footage ng ritual ng mga tao sa bayan namin. Pinanood ko yung film at nakita ko na nagtitipon-tipon yung mga tao sa plaza. May isang lalaki na nagsasalita at mukhang nagdarasal nga ito ng orasyon. Nung matapos yung lalaki ay nagsalita rin yung mga tao at sabay-sabay silang nagdasal. Doon ko napatunayan na totoo nga ang mga kwento ni Lola Luring. Parang ang hirap paniwalaan pero nandyan yung ebidensya. Hindi lang pala ito kwento-kwento lang, totoo pala talaga. Hindi lang isang alamat ang aswang na sinasabi niya kundi totoong bahagi ng kasaysayan ng bayan namin. Hindi ko alam kung sino yung aswang na yon, pero sana ay hindi na siya bumalik pa. Kasi kung bumalik man siya, hindi ko alam kung paano kami makakaligtas. Nakakatakot isipin na baka mangyari ulit yon. Dahil lahat ng nakaranas ng pananalasa niya ay wala na sa mundo. Noong bata pa ako, takot na takot talaga ako sa tik-tik. Lagi kasi akong kinukwentuhan ng lola ko tungkol sa tik-tik na nakikita niya raw sa amin. Kahit minsan, naisip ko rin kung totoo ba talaga yon or kwento-kwento lang. Minsan daw ay nakakaharap pa niya ito. Siyempre, naniwala naman ako. Hindi naman ako magdududa sa lola ko. Nung tumanda na ako, nag-aral sa Maynila at nagtrabaho. Parang nakalimutan ko na yung takot ko sa tik-tik. Naisip ko na baka gawa-gawa lang ni Lola yung mga kwento niya noon para hindi ako magpagabi sa labas. Pero isang beses na umuwi ako sa amin sa probinsya ay bumalik yung takot ko. Galing ako noon sa Maynila. Nagbakasyon ako sa amin para makapagpahinga. Alam naman natin na napakaingay sa Maynila. Kaya yung unang gabi ko sa amin ay talagang nakaka-refresh. Tahimik yung gabi pero may kakaibang lamig na bumabalot. Naririnig ko lang yung huni ng mga kuliglig at yung ihip ng hangin sa mga puno pero para bang may ibang presensyang nagmamasid. Tapos biglang may narinig ako na ikikikik. Parang biglang bumalik lahat ng takot ko sa tik-tik. Yung puso ko bumilis ang tibok at para akong nanigas sa kinatatayuan ko. Kwento kasi ni Lola, yun daw ikikikik na tunog ay yung tik-tik. Kapag daw malakas yung tunog, ibig sabihin ay malayo pa yung tik-tik. Pero kapag mahina na, ibig sabihin ay malapit na ito. Kinabukasan ay naalala ko pa rin yung tunog na narinig ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun o totoo. Parang ang hirap paniwalaan. Pero naalala ko yung mga kwento ni Lola na may tik-tik sa amin. Parang may bahagi sa akin na gustong maniwala, pero may parte rin na nagsasabing, imposible. Nakaramdam ako ng takot, kaya para maibsan yun ay lumabas ako para maglakad-lakad sa hardin. Habang naglalakad ako ay narinig ko ulit yung ikikikik. Malayo pa yon pero naisip ko yung sabi ni Lola na kapag mahina na yung tunog ay ibig sabihin ay malapit na yung tik-tik. Tumakbo ako papasok ng bahay, nagtago ako sa ilalim ng kama. Doon ko naalala yung mga kwento ni Lola. Naalala ko na takot pala ako noon sa tik-tik. Kaya siguro ay nagawa kong magtago sa ilalim ng kama. Nung medyo kumalma na ako ay naisip ko na maglibang na lang sa lumang bodega.
Pumasok ako doon at naghalungkat ng mga lumang gamit. Nakita ko yung isang kahon na puno ng mga drawing ko nung bata pa ako. Hindi ko alam na tinago pala ni Mama yung mga drawing ko. Magaling ako mag-drawing, pero hindi ko alam na sa murang edad ay magaling na pala ako. Karamihan sa mga drawing ko ay mga tiktik. May mga pakpak yung tiktik sa drawing ko. Mahahaba yung mga braso at may mahahabang dila. Nakakatakot yung itsura ng mga tiktik na na-drawing ko. Naalala ko na naman yung mga kwento ni Lola. Naalala ko rin na may isang beses na nakita ko yung tiktik na kinukwento ni Lola. Nakita ko yung anino nito na may pakpak sa ibabaw ng lumang balon. Doon nagsimula yung takot ko sa tiktik. Hindi ko lang siguro matanggap na totoo ang tiktik. Kaya nung tumanda ako ay naisip ko na gawa-gawa lang ni Lola yung mga kwento niya. Pero ngayon, naalala ko na naman ang lahat. Nung gabing yon, nagpunta ako sa bahay ng tito ko. Siya kasi yung nagsabi sa akin noon na nakaharap niya yung tiktik. Sabi niya, may mga bitag siyang inilagay sa buong bahay nila. Pero hindi naman daw sila nakahuli ng tiktik. Nagpatulong ako sa kanya na maglagay ng mga bitag sa bahay namin. Sabi ko narinig ko yung ikikikik. Alam ko na hindi ako nagkamali ng dinig. Nung sumunod na gabi, nagising ako dahil sa mahina na ikikikik. Sabi ko sa sarili ko, malapit na yung tiktik. Kaya bumangon ako. Lalabanan ko sana yung tiktik. Pero paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Lola na nakahandusay sa sahig. Yung mga mata niya dilat na dilat at may sugat siya sa liig na parang kinagat ng aso. Sobrang nakakakilabot yung itsura niya, parang nasa bangungot ako. Pero naalala ko yung tiktik. Nagtago ako sa likod ng pinto. Nakita ko yung tiktik. Nakaluhod ito sa tabi ni Lola at tinidilaan yung sugat sa leeg. May pakpak yung tiktik, mahahabang braso at mahahabang dila. Katulad ng mga na-drawing ko nung bata pa ako. Tumakbo ako palabas, kumuha ako ng asin at rosaryo. Pagbalik ko sa loob ng bahay, sinigawan ko yung tiktik. Binato ko ito ng asin. Napasigaw yung tiktik. Tumakbo ito palabas. Hinabol ko sana pero naalala ko si Lola. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ko siya. Umiiyak ako habang sinasabi na lalabanan ko yung tiktik. Pero kinabukasan, nakita ako ng mga tao na yakap-yakap si Lola. Wala na yung sugat sa leeg niya. Wala rin akong nakita na tiktik. Ako tuloy ang pinagtsismisan sa barangay. Sabi nila, ako raw ang pumatay kay Lola. Ako raw ang kumagat sa leeg niya. Nagkulong na lang ako sa kwarto ko. Hindi na ako lumabas. Parang wala na akong mukhang maiharap sa mga tao. Pakiramdam ko, lahat sila ako ang sinisisi. Sobrang lungkot at takot ang bumalot sa akin. Alam ko na hindi ako ang pumatay kay Lola. Pero wala akong ebidensya na hindi ako. Yung kwento ko ay naging babala sa mga tao. Lagi nilang sinasabi sa mga anak nila na kapag narinig yung ikikikik ay magtago sa ilalim ng kama. Lumipas ang mga taon, tumanda na ako. Namatay na rin yung mga magulang ko. Ako na lang ang natira sa amin. Nagdesisyon ako na doon na lang tumira sa Maynila. Naghanap ako ng maliit na apartment. Doon ako tumira mag-isa. Hindi ko na pinuntahan yung bahay namin sa probinsya. Hindi ko na rin pinuntahan yung lumang bahay namin sa barangay. Takot ako na maalala yung mga nangyari noon. Pero kahit anong iwas ko, ay nananaginip pa rin ako ng masamang panaginip. Lagi kong naririnig yung ikikikik, parang hindi na ito mawawala sa isip ko. Yung takot, para bang hindi na ako bibitawan. Lagi kong nakikita yung tiktik na may pakpak at mahahabang braso at dila. Lagi kong nakikita si Lola na dinidilaan ng tiktik. Alam ko na kahit anong iwas ko ay hindi ako makakatakas sa tiktik. Ang pangalan ko po ay Nestor. Matagal na akong nakikinig sa channel na ito, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magbahagi ng kwento. Sana ay mapili nyo ito at ma-feature sa channel nyo.
May mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, mga bagay na hindi natin kayang maintindihan. Hindi natin alam kung bakit nangyayari ang mga ito, pero ang mahalaga ay natututo tayo sa mga ito. Nangyari ang kwentong ito noong 2014. Nasa kolehiyo pa lang ako noon. Nakatira ako sa isang dormitoryo malapit sa school namin. May mga kasama ako sa kwarto na naging kaibigan ko na rin kalaunan. Isa sa kanila ay si Carlo, na siya mismong nakaranas ng karanasan na ikukwento ko sa inyo. Galing sa probinsya si Carlo. Sabi niya sa akin kaya raw siya nag-aral sa Maynila ay dahil gusto niyang makahanap ng magandang trabaho sa syudad. Pangarap daw kasi ng tatay niya na makapunta sa Maynila, pero dahil sa hirap ng buhay ay hindi na niya nagawa ito. Kaya si Carlo ang nagpatuloy ng pangarap ng tatay niya. Isang araw, nagkayayaan kaming mag-inuman sa loob ng kwarto. May pasok pa kinabukasan pero dahil sa stress at pagod sa school, ay nagdesisyon kaming mag-relax muna kahit isang gabi lang. Habang nagiinuman ay nagkukwentuhan din kami tungkol sa mga nangyari sa school, sa mga kaklase namin, mga guro at iba pa. Tapos ay napunta yung usapan sa mga horror stories. May isang kasama kami sa kwarto na nagkwento ng karanasan niya sa school kung saan nakakita raw siya ng multo sa CR. Tapos ay may isa pa na nagsabi na nakakita raw siya ng aswang sa probinsya nila. Hanggang sa si Carlo na yung nagkwento, sabi niya hindi raw siya naniniwala sa mga multo at aswang. Kasi raw, hindi pa siya nakakaranas ng mga ganong bagay. Pero isang beses daw ay nakaranas siya ng isang kakaibang pangyayari na hindi niya makakalimutan. Noong 2010 raw ay lumipat sila ng bahay sa probinsya nila. Nasa isang barangay sa gilid ng bayan yung bahay na nilipatan nila. Sabi ng tatay ni Carlo ay mas maganda raw na lumipat sila doon dahil mas tahimik at mas mura ang bilihin. Pumayag naman yung nanay ni Carlo. Sa unang gabi nila sa bahay na yon ay may narinig daw si Carlo na umiiyak na sanggol. Galing daw yung iyak sa may libingan na nasa likod lang ng bahay nila. Nagtaka si Carlo, bakit may umiiyak na sanggol sa libingan? Kinabukasan ay ikinuwento ni Carlo sa mga magulang niya yung narinig niya. Pero sabi ng mga ito ay wala naman daw silang narinig na umiiyak na sanggol. Tinanong ni Carlo yung mga kapitbahay nila. Sabi ng mga ito ay may naririnig din daw silang umiiyak na sanggol kapag gabi. Pero hindi raw nila pinapansin yun. Sabi ng isang kapitbahay nila ay tiyanak daw ang sanggol na umiiyak. Nagiging sanggol daw ang tiyanak para makapang-akit ng biktima. Kapag lumapit ka raw sa sanggol ay bigla itong magbabago ng anyo at sasakmaling ka. Sabi pa ng kapitbahay nila ay huwag na huwag daw lalapit si Carlo sa sanggol na umiiyak. Pero dahil matigas ang ulo ni Carlo, hindi siya naniniwala sa mga multo. Para sa kanya, kwento-kwento lang yon. Kailangan daw ay makakita muna siya ng multo o anumang kababalaghan bago siya maniwala. Sa mga sumunod na gabi ay naririnig ulit ni Carlo yung iyak ng sanggol. Hindi raw siya makatulog dahil sa iyak. Tapos ay natatakot din siya kahit papaano. Kasi naalala niya yung sinabi ng kapitbahay nila na tiyanak daw yung sanggol na umiiyak. Isang gabi, habang hindi siya makatulog sa kaiisip, ay hindi na talaga nakatiis si Carlo. Nagdesisyon siyang lumabas ng bahay at alamin kung saan nanggagaling ang iyak sa libingan. May kasama siyang kaibigan na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Nung makarating sila sa libingan ay nakita nila yung sanggol na nakahiga sa damuhan. Sabi ni Carlo ay natuwa raw siya kasi akala niya ay may nawawalang sanggol at siya yung nakahanap. Magiging bayani raw siya at makikilala sa buong barangay. Habang papalapit sila, ramdam na ramdam nila yung lamig ng hangin. Biglang nagbago yung anyo ng sanggol. Parang may mga mata sa dilim na nakatingin sa kanila at ang paligid ay unti-unting nagiging mas nakakatakot. Naging kulay itim ito
Tapos lumaki yung mga ngipin at mata. Tumayo ito at lumapit sa kanila. Doon na raw tumakbo yung kaibigan niya at iniwan siya. Pero siya ay hindi raw siya makagalaw. Nakatingin lang siya doon sa tiyanak at hindi niya alam ang gagawin niya, sabi pa ni Carlo. Ay parang hinihipnotismo raw siya ng tiyanak. Hindi niya mapigilan ang sarili niya na lumapit palalo sa tiyanak. Hanggang sa nasa harapan na raw niya ito at bigla siyang sinakmal sa leeg. Doon na raw siya natauhan at tumakbo pabalik sa bahay nila. Pagdating niya sa bahay ay nakarinig siya ng sigaw. Paglingon niya ay nakita niya yung kaibigan niya na nasa likod niya. Nasa harapan na raw ng bahay nila si Carlo pero yung kaibigan niya ay nasa libingan pa rin. Iyak daw ng iyak yung kaibigan niya at sinisigaw yung pangalan ni Carlo. Pero si Carlo ay pumasok na sa bahay nila at nagkulong sa kwarto. Kinabukasan ay pinuntahan nila yung libingan at nakita nila yung kaibigan ni Carlo na nakahandusay sa damuhan. Patay na ito at puno ng kagat sa buong katawan. Sabi ni Carlo ay siya raw dapat ang napatay ng tiyanak. Pero dahil tumakbo siya pabalik sa bahay, yung kaibigan niya ang napatay nito. Alam niyang ang kaibigan niya ang nagligtas sa kanya at hindi niya makakalimutan ang sakripisyo nito. Sabi pa ni Carlo, ay yung kaibigan daw niya ang nagligtas sa kanya dahil kung hindi raw ito tumakbo, ay baka pareho silang napatay ng tiyanak. Ngayon daw ay kinukwento niya ang karanasan niya sa mga tao para magbigay babala at para na rin daw sa alaala ng kaibigan niya. Siya na raw ang tagapangalaga ng alamat ng tiyanak na umiiyak sa libingan at sinisigurado niyang hindi na ito makakapanakit pa ng iba. Sabi pa ni Carlo, ay may bagong residente raw sa barangay nila ang nakarinig ulit ng iyak mula sa libingan. Para bang nagsisimula na naman ang isang bagong kabanata ng takot at hindi nila alam kung sino ang susunod na magiging biktima. May isang guro na dumating sa isang baryo na napapalibutan ng kagubatan. Ang baryo na iyon ay napakatahimik at napakaaliwalas. Kaya naman, tuwing walang pasok ay naglalakad-lakad ako sa paligid. Minsan ay pumupunta rin ako sa ilog para maligo. Sa mga unang buwan ko sa baryo ay may mga estudyante ako na nagkukwento tungkol sa mga multo at kung ano-anong nilalang na nakikita raw nila sa gubat. Hindi ko sila pinapansin kasi ang alam ko ay mga kwentong bayan lang ang mga iyon. Para sa akin gawa-gawa lang nila yon para takutin ang mga bagong dating. Minsan ay nagkaroon ng pagdiriwang doon sa ilog. Habang nagkakasayahan kami ay nakarinig ako ng isang napakagandang himig. Hindi ko maipaliwanag kung anong instrumento ang ginamit pero napakaganda ng tunog. Tumingin ako sa paligid para hanapin kung saan nanggagaling ang tunog. Doon ko nakita ang isang babae na nakaputi. Nakatayo siya sa may puno at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero natulala ako sa kanya. Parang gusto kong lumapit at kausapin siya, pero may parte sa akin na sobrang takot. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pero may isang matanda na lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa braso at hinila palayo sa direksyon ng babae. Sabi ng matanda ay wag daw akong titingin sa babae. Wag ko raw siyang pansinin at wag kong pakinggan ang musika. Doon ako kinabahan at natakot. Hindi ko na lang pinansin ang babae at hindi na ako tumingin sa direksyon niya. Pagkatapos noon ay hindi na ako bumalik sa ilog. Natakot ako sa nakita ko. Sa mga sumunod na araw ay palagi kong napapansin na may mga puting hugis na gumagalaw sa paligid ng gubat. Kapag tinititigan ko ay nawawala sila. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba ang lahat ng iyon o totoong may mga nakikita ako. Pero unti-unti ay nawawala ang pagdududa ko sa mga kwento ng mga estudyante ko. Isang araw ay naglalakad kami ng mga estudyante ko sa gubat. May nakita kaming mga puting bulaklak na nagkahalat sa daan.
Pinulot namin ang mga bulaklak. Sabi ko sa mga estudyante ko ay kung saan nanggaling ang mga bulaklak na iyon. Wala namang puno na ganoong bulaklak sa paligid. Isa sa mga estudyante ko ang nagsabi na baka raw may naglalakad na dayuhan sa gubat. Nag-iwan ng mga bulaklak at nalaglag ang mga iyon. Sinundan namin ang mga bulaklak at dinala kami noon sa gilid ng ilog. Sa gilid ng ilog ay may nakita kaming isang lumang locket. Binuksan ko iyon at may larawan ng isang babae sa loob. Nung gabing iyon ay nagpakita sa akin ang babae na nasa locket. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng kama ko, ang dilim ng kwarto, pero parang may ilaw na nanggagaling sa kanya. Nakakakilabot talaga. Hindi ako makagalaw at hindi ako makasigaw. Nakatitig lang ako sa kanya, hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Pero nung makagalaw ako ay wala na siya. Nung sumunod na araw ay may isa pang guro na nag-iimbita sa mga estudyante na mag-hiking sa gabi. Hindi ako sumama dahil natakot ako. Sabi ko sa kanila ay delikado ang mag-hiking sa gabi. Pero mapilit ang guro na nag-imbita sa kanila. Nung umaga ay hinanap ko yung guro at mga estudyante na nag-hiking. Wala pa sila. Doon ako kinabahan. Nagpunta ako sa mga magulang ng mga estudyante at sinabi ko ang nangyari. Nagpunta kami sa gubat at hinanap sila. Pero wala kaming nakita. Nagpunta kami sa gilid ng ilog. Doon ko nakita yung babae na nakaputi. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno. Umiiyak at nagdadalamhati. Nung makita ko siya ay tumakbo ako pabalik ng baryo. Natakot ako. Sa pagmamadali ko ay nadapa ako. Nung magising ako ay ako na lang pala ang nakabalik sa baryo. Yung mga kasama ko ay nawawala na rin. Dinala ko yung locket. Sa likod noon ay may nakasulat na pangalan. Yun ang pangalan ng guro na nag-imbita sa mga estudyante. Parang may koneksyon talaga siya sa mga nangyari, kaya lalo akong natakot. Nung makita ko yon ay halos mabaliw ako sa takot at lungkot. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga tao sa baryo, lalo na't ako lang ang nakabalik. Sa paglipas ng panahon ay naging kwento na lang ang karanasan ko sa baryo na iyon. Ako ang guro na nakaligtas sa takot, habang ang kwento ko ay naging bahagi na ng alamat ng baryo.